po ang Panginoon. Amen. Happy Father's Day po sa mga tatay. Ay po'y tumayo. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung pinakamainam pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Niluluwalhati. Dinadakila, Panginoon. Tunay kang mabuti. Kahanga-hanga ang mga gawa mo, Panginoon, sa bawat sa amin. O Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon. O Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng pagpapala mo, Panginoon. Huwag akong mangusap ng saganang akin, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay pangungusap mula sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Amen. Lahat po ng may mga Bible, taas ang kamay. May mga Bible po ba kayo? Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa 1 Samuel chapter 13, verse 14. Ang sabi po dyan, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang utos niya sa iyo. Sa pa po, lipat po tayo ng Gawa. Ito po yung ating key verse. Gawa, chapter 13, verse 22. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay may pamagat, ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Ito pong mensaheng ito, mga kapatid, ay dapat imimensahe ko sa Valenzuela nung nakaraan. Kaya lang, naisip ko, pang-Father's Day ito eh. Kala ko Father's Day na nung nakaraan, may mga bumabati kasi sa akin. Sabi ko, pang-Bethel pala to. Ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Mga kapatid, ano ang resume na gusto ng Diyos? Kapag tayo, mga kapatid, ay nag-a-apply ng trabaho, kadalasan ito agad ang ating ginagawa. Resume. Ilalagay ang pangalan natin, ang ating mga credential, sang school tayo galing, etc., etc. At kapag nakaharap na natin yung HR ng kumpanya at tatanong sa atin, ano ang qualification mo? At syempre, ang isasagot natin, yung alam natin na magagandang katangian natin dun sa nag-i-interview sa atin. Sasabihin sa atin, ano ang katangian mo para tanggapin kita? Tama po ba? Alam niyo po ba, mga kapatid, maging ang Diyos, ganun din. Naghahanap din ng tao at nagsasabi ang Diyos at nagtatanong, ano naman ang puso mo? Ano daw ang sabi ng Diyos? Ano ang puso mo? Si David, hindi siya perpekto, pero tinawag siyang ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Hindi siya perpekto. Adulterer siya. Murderer pa. Sinungaling pa. Pero bakit tinawag siyang lalaking ayon sa puso ng Diyos? Kasi mga kapatid, hindi perfection ang hinahanap ng Diyos. Ano daw po?
Hindi perfection ang hinahanap ng Diyos, kundi direksyon ng puso ang hinahanap at tinitignan ng Diyos. Hindi perfection, kundi direksyon ng puso ang hinahanap ng ating Panginoon. Sa Bible, ang puso ay cardia, center ng will, emotion, decision mo. Hindi will, hindi feelings lang. Alam nyo mga kapatid, ito ang unang katangian ng puso ni David. Humble heart, mapagpakumbaba. Ang tao ay tumitingin panlabas, pero ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ano daw ang tao? Tumitingin panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Ang sabi ng unang Samuel, chapter 16, verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Sabi ng Panginoon, hindi siya ang pinili ko. At sabi, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Mga kapatid, ano po ba yung nauna dyan? Una, si Saul na hari ay hindi sumunod sa ating Panginoon. At tinanggal ng Panginoon sa kanya ang pagiging hari. Kaya kailangan magkaroon ng panibagong hari. Kaya't inutusan si Samuel na pupunta sa Bethlehem kung saan nandoon si Jesse at doon daw sa pamilya ni Jesse pipili ang Panginoon ng kasunod na magiging hari ng Israel. Pagdating ni Samuel sa bahay ni Jesse, ang sabi niya, pinabibilis ko na lang po, no? Hindi ko na po binasa. Kasi po, hanggang alauna po, pagka inabot ko na binasa. Sabi ni Samuel, asan ang mga anak mo para makapaghandog tayo sa Panginoon? Papilahin mo lahat. Sa isa, pumila. Sabi ni Samuel, nung unan, yung panganay, imarap sa kanya, malamang eto na. Malamang eto na magiging hari. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi yan. Huwag kang tumingin sa kakisigan ng tao. Hindi ako nakatingin sa kakisigan ng tao. Dumaan yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim, pito. Kumali ako. Dumaan, pero wala. Wala doon yung hinahanap ng Panginoon. Sabi ni Samuel, wala ka na bang anak? Aba, meron. Saan papuntahin mo dito? Nasa pastulan yung bunso. Papuntahin mo dito. Papuntahin mo dito. At napili nga at sinabi ng Panginoon, mga kapatid, siya ang susunod na magiging hari. Si David ay bunso sa magkakapatid. At siya ay bata pa at wala ang kakisigan tulad ng kanyang mga kapatid. Ano daw? Wala ang kakisigan tulad ng kanyang mga kapatid. Yung mga nauna marahil, mga binata na yun, ito po binatilyo si David. Tagapag-alaga ng mga tupa. Binatilyo. Ano ba dapat ang susunod na magiging hari? Dapat makisig tulad ni Saul. Si Saul po malaking tao, makisig. At nakita ni Samuel, yung kanyang mga kapatid, makikisig. Ito ang mga magiging hari. Kailangan siyempre pagtayo ng hari, merong kakisigan, matatakot ang mga kalaban. Pero hindi yun ang pinili ng Panginoon. Ang pinili ng Panginoon, ang bunso. Ang bunsong si David. Bata, walang kakisigan tulad ng kanyang mga kapatid. Ngunit si Yahweh, ang sabi, ngunit si Yahweh ay pumili ng isang pastol lang. Nung hinirang siya ni Samuel, wala siya sa line-up,
mga kapatid, wala siya sa lineup ng mga kapatid niyang makikisig. Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, agad sumunod si David, bit-bit lamang ang kanyang tirador. Amen. Ano ba hawak niya? Tirador. Habang siya ay nagpapasol. Hindi siya mayabang. Si David, hindi siya mayabang. Kaya sabi ko nga meron siyang pusong mapagpakumbaba at yun ang pangunahing nakita ng Diyos kay David. Pusong marunong magpakababa. Hindi siya mayabang, mga kapatid. Kahit pinili na siya ng ating Panginoon, nang nilait siya ni Goliath, hindi siya nagyabang. Nilalait siya, ikaw lalabang ka sa akin. Titirisin lamang kita. Hindi po siya nagyabang, mga kapatid. Ang sabi niya sa 1 Samuel 17:47, ang pakikipaglaban ay sa Panginoon. Nakita nyo? Hindi siya nagyayabang. Ang pakikipaglaban daw ay sa Panginoon. Ang sabi niya kay Goliath, sino ka na lumalait sa hukbo ng Diyos? Papatayin kita. Puputulin ko ang ulo mo. Sa Diyos, ang sabi, Diyos ang makikipaglaban. Alam ni David, hindi niya kaya si Goliath, pero kaya ng Diyos. Hindi siya mayabang. Taas ang kamay ng mga taong mayabang. Ako lang mayabang. Si David, hindi po siya mayabang, mga kapatid. Lagi niya sinasabi, ang pakikipaglaban ay sa Panginoon. Ngayon, ano ang aral sa atin ito? Ang lalaki ayon sa puso ng Diyos ay hindi nagpapa-impress. Mga kalalakihan, tayo ba ay nasa puso ng Panginoon? Ang mga lalaki na ayon sa puso ng Diyos, hindi niya kailangan magpa-impress sa tao. Alam niya na ang lahat ng talento na kanyang hawak, opportunity, tagumpay, ay galing sa Diyos. Mga kapatid, mga kalalakihan, dapat alam natin na bawat talento, opportunity, tagumpay tagumpay na ating natatanggap, yan po ay hindi galing sa atin, kundi galing sa ating Panginoon Diyos. Amen. O baka sabihin, para sa lalaki daw ito, para sa lahat ang sermon. Dapat naalala natin lagi, ang lahat ng bagay na dumadating sa atin, galing sa Diyos. Kapag nagkamali, mga kapatid, kapag nagkamali, madaling humingi ng tawad. Hindi kinahihiyang humingi ng tawad. Yun ang tao na mayroong pusong mapagpakumbaba. Hindi nagmamataas. Mabilis mag-sorry. Mabilis magsabi ng patawad po. Mabilis magsabi ng ako po ang nagkasala. Yan ang tunay na lalaki na nasa puso ng Diyos. Na ayon sa puso ng Diyos, napakabilis niyang humingi ng tawad kapag siya ay nagkakasala. Amen. Mabilis ba tayong humingi ng tawad, mga kapatid, kapag tayo nagkakamali? Kapag nagkamali, sabi ko nga, madaling humingi ng tawad, mag-sorry. At kapag pinupuri, ibinabalik sa Diyos yung glory. Yan ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Ang pogi mo naman, Pastor. Ang Diyos ang nagbigay. Ang galing mo naman sumayaw. Kala nila ako talaga yun. AI. Ginawa ng isang kakilala na parang tita-tita, pandemic, nakilala ko. Nasa Japan, matanda, may sakit. Siya lang mag-isa doon. At ang libangan niya ay gawa ako
ng pagsayaw. Ang dami niyang binigay. Kailangan mag-post. Kailangan i-post. Ako sabi ko, hindi kaya ako mawalan ng lisensya. Hallelujah. Kapag pinupuri, binabalik sa Diyos yung glory. Ang galing mo naman. Ang husay mong kumanta. Glory to God. Papuri sa Diyos. Laging tinitingnan na hindi galing sa atin ang ating mga talento. Ang lahat galing sa Diyos. Nakarinig na kayo ng mga yan, sigurado ako, magagaling yan kaysa sa iba. Walang magaling kundi ang Diyos. Diyos na nagbibigay ng bawat opportunity, talento, at pagpapala galing sa Diyos. At ang magaling, ang Diyos. Siya lang ang mahusay. Amen. Kahit kung mayroon dapat papurihan ng Diyos yun. Ngayon, kung pinuri ka, okay lang. Pero ibalik mo sa Diyos. Pinagpapala ka, ibalik mo sa Diyos. Ang lahat ng papuri sa Diyos. Tanong mga kapatid, kapag walang nakatingin, humble ka pa rin ba? Sino dito humble ha? Kapag walang nakatingin, Pastor Romel, humble ka pa rin ba? O kapag nasa stage ka lang at nasa pulpito, humble ka? At sinasabi mo, lahat ng papuri ay sa Diyos. Pero ang totoo, tuwan-tuwa ka pag pinapupurihan ka. Pagsusuri ng puso, mga kapatid. Kapag nasa pulpito lang ba, mabait at mababang loob. Kapatid, hanap ng Diyos sa bawat tao, hindi lang sa mga lalaki, ang pusong mapagpakumbaba. Amen? Ang mga taga-Bethel po ba, mapagpakumbaba? Amen. Marunong ba tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali? Dapat marunong po tayong tumanggap ng mga pagkakamali. Hindi tayo nagtuturo. Natin kailangan magturo. Kung tayo ang nagkamali, sabihin natin. Mas mainam. Sabihin natin yung ating mga pagkakasala kaysa magturo tayo. Kasi mababa loob mo. Mababa loob ba natin mga kapatid? Hindi nyo napupunan, mababa boses ko ngayon. Pastor Romel, pag nagsesermon ka, sigaw ka na sigaw. Nahingahan lang po ako nung lola kong pastora. Humble heart. Mababang loob. Yan ang hanap-hanap ng Diyos. Gusto ng Diyos ang isang pusong nagpapaababa sa harapan ng Panginoon. Ayaw niya ng taong mapagmataas at binabagsak ng Diyos ang mapagmataas. Kapatid, si David, unang katangian niya, mababa ang kanyang kalooban. Pangalawa, bakit siya naging lalaki na ayon sa puso ng Diyos? Kasi mayroon po siyang pusong gutom sa Diyos. Amen. Pusong gutom sa Diyos, hungry heart. Ang sabi ng awit 42 verse 1, kung paanong nananabik ang usa sa batis ng tubig, gayon nananabik sa iyo, Diyos, ang aking kaluluwa. Sabi ni David, kung paanong nananabik ang usa sa batis ng tubig, gayon din nananabik sa iyo. Nananabik daw, mga kapatid. Sino? Si David. Kanino siya nananabik? Sa tao?
Sa presensya ba ng tao? Asa na yung mga kaibigan ko? Asa na yung mga kasama ko? Hinahanap ba niya? Mga kapatid, nung panahon na yan, hinahabol siya ni Saul. Pero hinahanap niya, hindi tao, hinahanap niya ay ang presensya ng Diyos. Gutom. Gutom. Gutom siya saan? Sa presensya ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Yung bantog na awit 23, marami nakakaalam niyan. Yung awit 23 ay isinulat ni David habang siya'y nagtatago kay Saul sa loob ng kuweba. Siya ay ibig patayin ni Saul, ngunit sa gitna ng takot, problema, pagod, unang hinahanap ni David ay ang Diyos. Amen. Ano doon sabi? Nasa kuweba, ibig patayin ni Saul, ngunit sa gitna ng takot, problema at pagod, unang hinahanap niya, hindi ang tao. Hinahanap niya ang Diyos. Pansinin yung awit 23, kung paano niya nakita at sinambit ang pagkilala niya sa Panginoon. Tingnan ninyo si Yahweh ang aking pastol. Asan daw siya? Nasa kuweba, nagtatago, takbo ng takbo, nagugutom, walang magandang tulugan. Natutulog sa lapag. Hinahabol, wala namang kasalanan. Ibig patayin ni Saul. Bakit? Alam niya, wala na sa kanya. Tinanggal na ng Diyos sa kanya ang pagiging hari. At alam niya, yun ang susunod na hari. Kaya tinahabol niya ito. At ibig niyang patayin. Pero tignan ninyo, sa gitna ng takot, problema, unang binabanggit ni Saul, ni David, binanggit niya, sinulat niya yung awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Di po ba pastol siya? Kaya't alam niya kung ano ang ginagawa ng isang pastol. Sa isang tupa. Kung paanong pangalagaan. Ano ba yung kalagayan niya? Nasa kuweba nga Hinahabol para patayin. Napapagod, nagugutom, nauuhaw. Takot. Anumang oras pwedeng mamatay. Pero ang sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa lunti ang pastulan. Saan ba nakahiga? Saan nakahiga ang hinahabol? Nasa kuweba. May kama bang malambot doon? May higaan bang komportable doon? Wala. Pero tignan ninyo, kung paano niya sinabi sa Panginoon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihimlay niya ako sa lunti ang pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Uhaw na uhaw nga Natatakot. Di po ba pag natatakot tayo, nauuhaw tayo? Pinahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. Si Yahweh daw, napapagod Amen? Napapagod. Isip, pagod. Anumang oras pwedeng makita ni Saul, pwedeng mamatay. Pwedeng mamatay. Pero sinabi niya, pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. At pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim at libis na kamatayan, wala akong katatakutan. Nasabi ko nga, ano ang damdamin ng isang taong hinahabol? Takot. Pero nakita niya, si Yahweh. Hindi ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa kanya. Si Yahweh, hindi ako matatakot. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Andyan si Yahweh. Hallelujah! Woo! Baka mabasa. Praise God! Wala akong katatakutan pagkat ikaw ang aking kaagapay.
Ang tungkod mo at mamalo ang aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo, nang nakikita pa ng iyong mga kalaban, ng mga kalabang ko. Ang aking ulo, sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah! Nasaan daw siya? Nasa kuweba. Pero ang kanyang pananaw, ang kanyang isipan, si Yahweh, at doon sa kanyang tahanan, doon ako mananahan. Hallelujah! Wow! Praise the Lord. Yan si David. Laging hanap-hanap ay Diyos. Sabi ng awit 27:4, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiling. Siya na naman to. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiling. Isa lang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan, doon humingi ako sa Kanya ng patnubay. Laging wow! Wow sa presensya ng Panginoon. Mas gusto ko pang tumira sa bahay ng Diyos para makita ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan si David. Yan ang kanyang puso. Pusong nananabik sa presensya ng Panginoon. Pusong nananabik saan? Sa presensya ng tao, sa presensya ng Diyos. Gusto ko sa bahay niya. Gusto ko sa tahanan niya. Doon lang ako tumira. 1,000 taon ng katumbas. Isang araw lang. Isang araw lang sa templo niya. 1,000 taon. Katumbas nito. Ganun niya pinahalagahan. Ganun siya nananabik sa presensya ng Panginoon. Diyan mga kapatid, ipinakikita na hindi sinabi ni David na iligtas mo ko kay Saul. Normal sa tao na Lord, iligtas mo ako. Di po ba, kapag nasa panganib tayo, ano ang ating prayer request? Lord, iligtas mo ako. At hindi masama yun. Hindi masama yun. Pero kay David, hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, iligtas mo ako, kundi ang laman ng kanyang puso at ng kanyang bibig. Makita ko lamang, makamit ko lamang ang presensya mo. Sapat na, Panginoon. Nananabik ako sa iyo, Panginoon. Wow! Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng pagsubok, nasa kuweba, inahabol, papatayin. Pero kanyang puso, pananabik pa rin sa Panginoon. Hindi niya sinabi sa Panginoon, ano ba naman buhay ito, Panginoon? Sana hindi na ako sinilang, Panginoon. Kundi sinabi niya, nananabik ako sa iyo, Panginoon. Ang tulong ko'y manggagaling lang sa Panginoon. Hallelujah! Normal lang sa tao, nailigtas mo ako. Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Nagugutom, di po ba? Lord, wasakin mo si Saul. Normal yun. Sino dito nagkaroon ng kaaway, mamatay ka na sana. Di po ba pag may kaaway, mamatay ka na sana. Pero si David, hindi niya sinabing mamatay na si Saul. Hindi niya sinabing wasakin mo si Saul. Si David, isang bagay lang, Lord. Lord. Ang salitang, ulitin ko si David, isang bagay lang, Lord. Yung salitang isa, singular. Exclusive. Ibig sabihin, tinatabi niya ang lahat ng prayer request niya. Ano daw? Itinatabi ni David ang lahat ng prayer request niya. Presensya lang ng Diyos, sapat na.
Presensya lang ng Diyos, yun ang kanyang priority. Diyos lang. Sinantabi ang lahat ng prayer request, lahat ng pangangailangan, pagkauhaw, pagkapagod, pagkatakot sa kamatayan, isinantabi ni Haring David. Ang nasa isip lang niya, makakamit ko lamang, Lord, ang presensya mo, sapat na. Sapat na. Mga kapatid, makakasama lang ni David ang Panginoon, busog na ang puso ni David. Wow! Ano daw? Gutom di po ba? Laging gutom. Laging gutom ang kanyang espiritu sa presensya ng Panginoon at ang kabusugan ng kanyang presensya, ng kanyang kaluluwa ay ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ano ang aral nito sa atin? Ang mundo nagugutom sa pera, pagkilala, kapangyarihan. Nakikipagpatayan nga, di ba? Sa kapangyarihan. Nagkakasira-sira dahil sa kapangyarihan. Nagugutom sa pagkilala, nagugutom sa kasikatan. Pero ang tanong, malapit kaya sila sa puso ng Diyos? Dapat tayo mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tulad ni David, nagugutom din tayo sa presensya ng Diyos. Nagugutom po ba kayo sa presensya ng Diyos? Hanap-hanap nyo pa ba ang Diyos? Mas masakit sa Kanya. Dapat sa mga mananampalataya, mas masakit sa atin yung dry season sa prayer. Yung ayaw mong mag-pray. Dapat ang mga mananampalataya, mas masakit sa kanya kapag nararamdaman niyang wala siyang ganang manalangin. Kaysa sa dry season, ang bulsa niya. Mga kapatid, heart check. Ano ang una nating hinahanap sa umaga? Ano ang una nating hinahanap? Cellphone? Kasama? O ang Diyos? Heart check po. Diyos po ba? Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Yan po ba? Kamusta ang devotion natin? Nagugutom po ba tayo sa presensya ng Panginoon? Hanap-hanap pa ba natin siya? Sa mundong ito, na ang daming umaagaw sa buhay natin. Umaga pa lang. Ang dami na. Ano iluluto? Paano papasok? Wala akong pera. O, paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba. Sumasamba pa ba tayo? Sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling. Kanino? Sa'yo. Amen! Woo! Walang lakas na pwede tayong pagkuhanan, mga kapatid, kundi ang Diyos. Sa Kanya lang.
Sa Kanya lang at makakamit natin ito kapag nandun tayo lagi sa presensya ng Panginoon. Nasasabik, hinahanap, hindi ang tao, hindi ang kaibigan lang. Hinahanap mismo ay ang Diyos. Hallelujah! In love pa ba tayo kay Lord, mga kapatid? Hallelujah! Yan ang in love. Pag in love ka, hinahanap mo yung presence ng mahal mo. Amen. In love pa po tayo kay Lord. Alam nyo, in love lang yung makakagawa noon. Pag gising sa umaga, hinahanap na niya. Di ba naikwento ko dito, nung binata pa ako, nandun ako sa bahay ni Belia, sabi ni Belia, umuwi ka na. Araw-araw narito ka sa amin. Umuwi ka na. Hindi ako umuwi. Nakikitulog ako sa kapitbahay niya. Katabi ng bahay niya. Ganun ako ka-in love, haba ng hair, di mo ba? Wala naman siya ngayon eh. Nasa Valenzuela siya. Ganun ako ka-in love. Hindi ako umuwi. Nasasabik. Bintana lang nila, makita ko, tuwan na ako. Eh ngayon, Pastor Romel, in love ka pa ba? Oo. Tinitiis ko nga siya eh. Pag napanood niya ito, mama, sabihin, in love ka ba? In love pa ba tayo kay Lord? Amen. Nahanap natin ng Diyos. Presensya pa lang ng Diyos. Sapat na. Lord, presence mo lang. Okay na ako. Lord, presence mo lang. Nasasabik pa ba ang church sa presensya ng Diyos? Woo! Isa nahanap ko yung, sabi ko, Lord, yung init ng pagsamba ng mga mananampalataya. Hindi talunan lang. Kundi alam mo, nag-worship talaga. Dahil hanap-hanap yung presensya ng Panginoon at kapag hinanap, naroon ng Diyos at ibubuhos yung kanyang presensya. Upang yung ating pagkauhaw, pagkagutom sa presensya niya, tinutugunan ng Diyos. Salamat, Panginoon. At yun ang magtutulak sa atin upang sumamba sa Panginoon. In love ka ba kay Lord, kapatid? Church, in love pa ba tayo kay Lord? Hallelujah. Kung in love tayo, hindi mahirap magpuri sa Diyos. Hallelujah. Hindi mahirap magpuri sa Diyos. Napakadali magpuri, sumamba sa Diyos. Kung hanap-hanap natin ay ang Diyos. Hallelujah. Pangatlo, may pusong masunurin kahit masakit. Si David. Kaya siya tinawag na lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Masunurin siya. Kahit masakit, obedient heart. Sa unang Samuel 24:6, nung nasa kuweba si Saul, sabi diyan, tampalan natin. Sorry, nadala po ako. 1 Samuel 24:6. Alalahanin mo, Yahweh. Hindi pala yan. Sorry po. 24:6. Ang sabi, ganon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Ang sabi. Pusong, masunurin. Nung nasa kuweba si Saul, at tulog na tulog, nung nasa kuweba, tama, si Saul, natutulog din si Saul. Napagod, kahanap kay David. Habang siya'y tulog na tulog, pwede na sanang patayin ni David. Amen? Pwede na sanang patayin eh. Pwede na sanang patayin ni David. Pero sabi niya, huwag nawang mangyari na pagbuhatan ko ang kamay
ang hari na kanyang hirang. Kapatid, andun na pagkakataon na. Si Saul, ang naghahabol sa kanya, gusto siyang patayin. Pero nirespeto pa rin siya ni David. Nirespeto pa rin ni David ang position ni Saul. Kasi nilagay siya doon ng Diyos. So pinagtitiis ni David yun. Kahit na alam niya gusto siyang patayin noon, tinitiis niya. Ando na ang pagkakataon para patayin niya. Biyenan niya yun. Di ba pag binasa niyo, biyenan niya yun. Ayun na ang pagkakataon. Andyan na, nasa kamay na niya. Alin? Yung kaaway niya, kayang-kaya na niyang patayin. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Tinignan pa rin ni David, ito ay tao na nilagay ng Diyos sa kanyang posisyon. Respeto. Tiniis ni David na huwag patayin dahil may puso siyang masunurin sa Diyos. Alam nyo, maagagawa lang nun talaga, pusong masunurin sa Diyos. Ngayon, anong aral nito sa atin? Mga kapatid, masunurin dapat din tayo. Hindi lang pag gusto mo. Ano daw? Masunurin ka sa Diyos. Pag may sinabi ang Diyos, dapat kahit hindi mo gusto, gagawin mo. Kasi masunurin ka sa Diyos. Si David, marahil bilang tao, umiiral na sa kanya, gusto niyang patayin. Ando na ang pagkakataon. Pero alam niya, ang puso ng Diyos. Alam ni David, dahil napakalapit niya sa Diyos. Alam niya kung anong kalooban ng Diyos. Kaya't hindi inilagay ni David sa kanyang mga kamay ang paghihiganti. Hindi nilagay sa kanyang kamay. Sabi ko nga, ano aral nito sa atin? Dapat masunurin tayo. Hindi lang pag gusto natin. Masunurin tayo kahit unfair. Kahit unfair. Di ba yung nagaganap sa kanya unfair? Unfair po ba o fair yun? Patas po ba? Di ba hindi? Siya, pag may pagkakataon siya na patayin, hindi niya papatayin. Pero si Saul, nagpapanggap. Kunwari, mabait. Anak ko, alika. Hayaan mo mayakap kita. Hindi mo ako pinagbuhatan. Ilang beses siya sinisibat niyan. Pinagtatangka ang patayin. Pero si David, hindi. Masunurin. Kahit unfair. Kahit hindi patas ang nangyayari, susunod pa rin ako sa Diyos. Hindi ko pa rin siya pagbubuhatan ng kamay. Una, biyenan ko siya. Pangalawa, hari siya. Kahit unfair. Mga kapatid, may mga bagay na unfair na nangyayari sa atin. Pero dapat magkaroon pa rin tayo ng pusong masunurin sa Diyos. Hindi ako gagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit nararamdaman ko, kailangan ko nang gumawa. Kahit unfair. Kahit matagal, kahit may chance ka na magrebelde, hindi pa rin gagawa, hindi pa rin gaganti. Bakit? Alam natin dapat kung ano ang puso ng Diyos. Pusong masunurin. Ano ang sabi ng Bible? Huwag kang gaganti sa taong masama. Ibigin mo ang iyong kaaway. Amen. Madali o mahirap? Unfair o fair? Unfair yun. Ang mundo, sasaktan ka. Ang mundo, pagmamalupitan ang mga mananampalataya. May mga pagkakataon kasi, parang ganito, born again yan. Mababait yan. Hindi yan gaganti. Sumisabi. Mabait yan. Mababait yan.
lokohin natin. Unfair. Ang sabi ng Bible, huwag kang gumanti sa taong masama. Ano ba sabi ni David? Ang Diyos ang makikibaka. Amen? Ano sabi ni Lord? Nasa akin ang paghihiganti. Huwag ikaw. Ako ang gagawa. At kapag ang Diyos ang gumawa, ibang klase kung gumawa ang Diyos para sa iyo. Kung sa tingin mo, api ka. Kung sa tingin mo, unfair, ang Diyos ang gaganti para sa iyo, kapatid. Mas mainam na, kaampi natin si Lord. Amen. Tinitiis, kahit unfair, kahit matagal, kahit may chance na magrebelde. Kapatid, ang tao o ang lalaking ayon sa puso ng Diyos ay hindi naghihiganti. Ipinagkakatiwala niya sa Diyos ang hustisya. Ano daw? Ipinagkakatiwala niya sa Diyos ang hustisya. Sino ang Saul, kapatid, sa buhay mo ngayon? Ulitin ko, sino ang Saul sa buhay mo ngayon? Boss mo? Manggagawa mo? Saul sa buhay mo? Asawa ba na mahirap mahalin? Minsan may asawang mahirap mahalin di mo ba? Yan ba ang Saul ng buhay mo ngayon? Tanong, mga kapatid, susunod ka pa rin ba sa Diyos o maghihiganti? Kung mayroon Saul sa buhay mo ngayon, susunod ka pa rin ba sa salita ng Diyos? Kapatid, hayaan natin ang Diyos. Amen? Hayaan natin ang Diyos. Pang-apat, tapos na po tayo, mga kapatid. Sabi ko, doon muna ako sa Bethel, umuwi ka. Umuwi daw ako ng Valenzuela. Father's Day ngayon. Pero hindi po ako nagmamadali. Pang-apat, Norsa ba? Pusong mabilis magsisi. Kanina, pusong mababa, di po ba? Pusong mabilis magsisi. Repentant heart. Yun yung pang-apat na katangian ni David. Repentant heart. Pusong mabilis magsisi. Awit 51:10, 17. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Yan ang nabanggit ni David sa Diyos nang siya ay magkasala kay Batseba. Ano daw? Yan ang nabanggit ni David sa Diyos nang siya ay nagkasala kay Batseba. Mabilis humingi ng tawad. Isang pusong tapat, O Diyos, likain mo kasi hindi siya naging tapat. Hindi siya naging tapat sa Diyos. Nasa digmaan, nasan si David? Nagpapahinga. Na dapat yung oras na yun, nandun siya sa digmaan bilang hari. Pero nagpapahinga. Minsan mahirap magpahinga. Mahirap magpahinga. Lalakad-lakad sa balkonahe. Pagkatingin niya, nakakita siya, pinakuha, sinipingan, nagkasala. Hindi dalaga. Hindi niya pwedeng pakasalan. Pinakuha yung asawa sa labanan. Nakikipaglaban, no? Yung asawa ni Batseba. Pinakuha. Gustong dayain. Para hindi niya mapanagutan yung bunga ng kanyang pagkakasala. Kasi nagbunga. Pinakuha si Urias. Muwi ka sa inyo. Hindi maatim ni Urias. Na yung kanyang mga kasama nakikidigma, siya nasa piling at kandungan ng kanyang asawa. Tapat. Tapat naman dirigma si Urias. Si David gustong magtakip.
Nagkasala. Binanggit ko muna. Tapos, nalaman, hindi pa rin sumipi. Natulog sa labas. Tinawag yung mga tauhan, lika, kung saan yung pinakamababagsik na kalaban, dun nyo lagay si Urias. Pinapatay si Urias. At kapag nakapaglaban na, nakita nyo, naglalaban na, umurong kayo, naiiwan si Urias, patay si Urias. Pinapatay ni David. Kala niya, napagtaguan niya ang Diyos. Mapagtataguan ba ang Diyos? Kala niya, naitago na niya sa pamagitan ng pagpapatay sa asawa. May laya nang mapakuha. Pananagutan niya. Kala niya, pero hindi ganon. Nailihim mo sa tao, pero sa Diyos, hantad ang lahat ng bagay. Ginamit ng Panginoon si Propeta Nathan. Kinuha mo. Ikaw. Kinuha mo ang asawa ng iba. Minamadali ko na lang po. Hindi ko na kwento yung buo. Kinuha mo, ikaw, hari. Kasi nung malaman niya, pinunit pa ni David. Dapat mamatay ang taong yun. Ikaw yun. Ikaw ang dapat mamatay. Alam niyo, nung marinig ni David yun, agad-agad. Hindi nagturo, hindi na nangatwiran. Pinunit yung kanyang damit. At nagsabi sa Diyos, patawarin mo ako, Panginoon. Ako'y nagkasala. Mabilis. Mabilis na humihingi ng tawad. Hindi nagtuturo. Hindi sinabing Hindi. Kundi, nagkasala ako, Diyos. Isang pusong tapat sa akin, likhain, O Diyos, kasi hindi ako naging tapat. Likhain mo, O Diyos. Hindi ako naging tapat sa iyo. Lagay mo, buuin mo ang aking puso, Panginoon, yung pusong tapat. Nag-pray agad. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kasi dumi ang damdamin. Tapos verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabang puso. Kapatid, puso ang hanap ng Diyos. Puso na humihingi ng tawad sa Diyos ang hanap ng Diyos. Oo, mga kapatid, nagkasala si David, malaking kasalanan. Pero ang kaibahan niya kay Saul, nung siya ay pinagsabihan ni Propeta Nathan, hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagdahilan. Sinabi niya agad, nagkasala ako, Panginoon. Nagkasala ako, Panginoon. Walang pero si David. Walang pero. No? Wala siyang pero. Wala siyang kasi. Kasi kadalasan, di po ba kapag nagkakasala ang tao, kasi siya. Di po ba? Wala siyang kasi. Wala siyang pero. Nagkasala ako, O Diyos. Yan si David. Yan ang pagkakaiba nila ni Saul. Si Saul, nung magkasala, nung hindi siya sumunod sa Panginoon, kaya tinanggal sa kanya ang pagiging hari, nung sinabi sa kanya na bakit ka nagtira, dapat lahat pinatay mo, nagdahilan siya. Tinira ko itong magagandang baka, ihahandog natin to sa Diyos. Anong sabi? Obedience is better than sacrifice. Ihahandog ko to si David. Nung sinabi sa kanya na nagkasala ka, agad-agad, patawarin mo ako, O Diyos. Hindi niya inisip yung kanyang pangalan. Ano ba pangalan niya? Haring David. Hari. Andun yung pangalan. Hari. Makapangyarihan. Lahat ng authority nasa kanya. Pero hindi niya inisip yung kanyang pangalan. Nang sabihin sa kanyang, ikaw ang nagkasala. Sinabi niya agad sa Panginoon,
Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi siya nagdahilan. Wala siyang pero, wala siyang siya kasi. Siya kasi naliligo diyan. Dapat di siya diyan naliligo. Wala ba siyang banyo? Nakuha niyo? Wala siyang pero. Hindi siya nangatwiran. Saan tayo nangangatwiran pag nagkasala? Nagtuturo pa tayo ng iba? Wala! Tayo ang nagkasala! Pag may pagkaasala, tayo yun! Huwag na tayo maghanap ng iba. Mga kapatid, sino nagkasala? May pagkaasala po ba tayo? May nagagawa po ba? O tayo yun! Anong magagawa nito sa Diyos kung manangatwiran pa tayo? Nakukuha niyo po ako. Anong silbi ng pangangatwiran ko sa Diyos? Sasabihin lang ng Diyos sa iyo, bakit ka pa nangangatwiran? Yan nga ang dahilan, bakit nawala ang unang tao sa hardin? Nangatwiran pa, nagturuan pa. Nakukuha niyo? Si David, walang pero. Walang siya kasi. Meron siyang puso. Puso na marunong humingi agad ng tawad. Mabilis siyang magsisi. Ang bilis-bilis niyang magsisi. Kapatid, mabilis ba tayo magsisi? Hallelujah. Kaya't nung oras din iyon, mga kapatid, pinatawad siya ng Diyos. Si Saul, hindi pinatawad ng Diyos. Tinanggal sa kanya ang kanyang pagiging hari. Parang ang gaang. Nakuha niyo? Parang ang gaang nga. Mas makasalanan yun. Mamamatay yun ha. Adulterer yun ha. Ba't si Saul hindi pinatawad? Nagtira ng baka. Obedience is better than sacrifice. Kung ano utos ng Diyos, gawin mo. Yun ang pinag-uusapan. Obedience is better than sacrifice. Si Saul hindi pinatawad. Hindi dahil sa laki ng kasalanan, kundi yung dali ng pagsisisi. Yung mabilis na pagluhod sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Malaking kasalanan, maliit na kasalanan, kailangan mabilis ang ating mga puso, mabilis ang ating mga tuhod na lumuluhod sa Diyos. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagkasala ako, hindi sa laki ng pagkakasala, hindi sa bigat ng pagkakasala. Ang tinitignan ng Diyos ay ang isang pusong nagpapakababa, naglulumuhod, nagsasabi, nagkasala ako, Panginoon, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Hallelujah! Yan ang hanap ng Diyos. Kaya siya pinatawad ng Panginoon. Ano ang aral nito sa atin? Hindi ibig sabihin na ayon tayo sa puso ng Diyos ay perpekto ka na. Itinuturo lang sa atin, pag nadapa ka sa pagkakasala, mabilis kang tumayo at lumapit sa Diyos. Huwag kang magtatago. Huwag mong isisi sa iba ang pagkakasala mo. Sabi ko nga, ano pa ang silbi niyan sa harapan ng Diyos? Alam naman ng Diyos. Bakit magtuturo ka pa? Sabihin mo na lang, nagkasala ako. Sa mundo, cover up ang kasalanan. Mga kapatid, sa mundo, cover up. Hanggat mapagtatakban, pagtakban. Di po ba? Yan ang mundo. Kaya lang, nasa mundo ba ang mga mananampalataya? Sabi ko nga sa mundo, cover up. Cover up ang kasalanan. Pero ang puso ng Diyos, confess and restore. Ano daw? Confess and restore. Yan ang puso ng Diyos. Sa mundo, cover up. Hindi natin mapagtatakba ng ating mga pagkakasala. Ibubunyag tayo ng Diyos.
anong dapat gawin? Simple lang. Ang sabi ng Diyos, confess and restore. Gusto natin ma-restore? Confess. Confess. Conclusion. Uwi na tayo. Hindi ka itataboy ng Diyos dahil sa nakaraan mo. Kapag nag-confess ka, hindi ka itataboy ng Diyos dahil sa nakaraan mo. Si David, may dugong murderer, pero pinili pa rin ng Diyos na sa kanyang lahi lalabas ang tagapagligtas na si Jesus. Hallelujah! Amen! Murderer, adulterer, pero pinili pa rin ng Diyos na sa lahi niya lalabas ang tagapagligtas na si Jesus. Woo! Tinitingnan ng Diyos. Puso, kapatid, puso. Bakit kay David pa din? Kasi ang Diyos ay hindi naghahanap ng malinis na record para tanggapin tayo sa trabaho, NBI clearance, police clearance, barangay, lahat. Di po ba? At pag may record ka, sorry. Hindi pwede. Kay Lord, hindi siya naghahanap ng malinis na record. Naghahanap ang Diyos ng malambot na puso na kayang baguhin. Malambot ba puso mo? Gusto kasi ng Diyos baguhin ang puso natin. Mga kapatid, gusto ba natin na tayo ay laging ayon sa puso ng Diyos? Taas ang kamay na laging gusto niya na ayon yung puso niya sa Diyos. Daily surrender. Araw-araw. Araw-araw sabihin kay Lord, sabihin sa Diyos, hindi na ako ang masusunod, kundi ikaw. Para hindi tayo nagkakasala. Lord, hindi ako ang masunod. Not my will. Di ba yun yung panalangin niya? Not my will, but your will be done. Yun ang pinakamahirap na panalangin. Alam niyo po ba yun? Yun ang pinakamahirap na panalangin. Yung not my will, but your will be done. Yun ang pinakamahirap na panalangin ng Panginoon. Tsaka natin talakayin. Yun ang pinakamahirap. Daily, araw-araw, surrender. Sabihin sa Panginoon, Lord, not my will, but your will be done. Yung kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Araw-araw, salita. Salita ng Diyos. Gunitain mo ang sarili mo. No? Gutumin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Araw-araw. Para pagising sa umaga, hanap natin salita. Salita. Gutumin natin. At pakainin natin, siyempre, ang ating mga kaluluwa ng salita. Ano pa? Daily confession. Parang ganun rin kanina. Mabilis magsisi sa Diyos at sa tao. Ano daw? Mabilis magsisi sa Diyos, mabilis magsisi sa tao. Hindi mo sasabihin, humingi naman ako ng tawad sa Diyos eh. Yes, hingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya, pero may paa ka. Lumapit ka sa pinagkasalaan mo at sabihin mo, nagkasala ako sa iyo, patawarin mo ako. Di po ba? Hindi hanap ng Diyos ang malinis na record. Ang hanap ng Diyos, isang puso na marunong magpaababa sa harap ng Diyos. Tayo po ito mayo. Hallelujah.
Oh, we worship you, God. We glorify your name, oh God. We worship you, we worship you. Oh God, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nauuhaw kami sa presensya mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin, Panginoon, O Diyos, yung kapunuan. Yung kapunuan, Panginoon. Kung kami nagkasala, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Panginoon, presensya mo pa lang, sapat na, Panginoon. Sa bawat suliranin namin, dalahin, Panginoon. Bigay mo, Panginoon. Presensya mo pa lang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang purihin natin ang Diyos? Pwede po bang sambahin natin ang Panginoon? Pwede po ba hangarin natin? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, presensya mo pa lang, sapat na, Panginoon. Hallelujah. Ano ang suliranin mo ngayon, kapatid? Ano ang daladala mo ngayon sa harapan ng Panginoon? Hallelujah. Ang tugon, si Jesus. Christ is the answer. Hallelujah. Siya ang sagot. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Yes. Paggising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Awitan natin ang Panginoon. Isasabik ang puso ko ang makapiling. Amen. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Awitan natin ang Panginoon. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapanganalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong Amen. magkulang Ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. ng kapanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong Amen. magkulang ng kapangyarihan mo. Yan, O Diyos, ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan. Purihin natin ang ating Panginoon. Ayaw kong Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa, Panginoon, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang kapunuan, ang kapuspusan, O Diyos, ang banal mong Espiritu, Panginoon. Gamutin mo ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ayaw kong magkulang.
kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko, Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko Kung magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko, Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. kulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Oh God, Jesus. Kapatid, meron ka bang suliranin ngayon? Narito po altar. Meron bang Saul? Lapit natin sa Diyos. Sige po. Sa ibig po ng panalangin, nandito po altar. Hallelujah. Tuloy lang po tayo sa diwa ng pagsamba, mga kapatid. Purihin natin ng Diyos, sambahin natin ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you, God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify your name, oh God. Worthy, you are worthy. Hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we worship you, oh God. Hallelujah. Sambahin po natin ang Panginoon. Sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Simulan po nating magpuri sa Panginoon. Simulan po nating pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng bagay isuko natin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ating mga bigatin, lahat ng ating mga dalahin, lahat ng Saul. Hallelujah. Isuko natin sa Diyos. Hallelujah. Oh God, Jesus. Hallelujah. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong
sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipamalas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa. Iparanas mo sa amin Iparanas mo, Panginoon. Hallelujah. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan.
Hallelujah. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Marapat kang sambahin, marapat kang dakilain, itaas, papurihan, sambahin, Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo, O Diyos. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, O God. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lahat po ng aming pagkilala ay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na wagas. Salamat sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, Panginoon. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. O Diyos, sa panahong dumaraan, Panginoon, na tila may mga saul, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. O Diyos, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Makita namin, Panginoon, nakakampi namin ang Diyos. Ikaw, O Diyos. Ikaw, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, anumang saul meron sa amin, alam namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan sapagkat ikaw ang aming dakilang pastol, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang pastol, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. At nawa, Panginoon, matagpuan mo ang bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay ayon sa iyong puso, Panginoon. Salamat po sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aming Tatay, aming Ama sa langit, tunay Panginoon na kayo po ang aming Ama, O Diyos, na dumidinig at umaabot, O Lord, ng aming mga pangangailangan. Salamat po, aming Ama, aming Tatay sa langit, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa grasya mo, O Diyos, na kami po ay magkaroon ng pure heart, a clean heart, a humble heart, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Kayo po mismo, O Diyos, ang ehemplo, Panginoon, ng pagpapakababa mula sa sabsaban, Panginoon, hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Let it be, Father, na maging laman ng aming puso, O Diyos, ang magmahal, ang magpakumbaba, ang sumunod, Panginoon. Ang naman pong hamon na kinakaharap namin, dakilang Diyos, sa araw-araw. Huwag namin hanapin, Panginoon, ang pagpapala mo. Huwag namin hanapin, O Diyos, mga bagay, Panginoon, na makakapagpasaya sa amin. Bagkus, O Diyos, hanapin namin ang presensya mo, Panginoon. Ito'y sapat na, O Diyos, para po mapagtagumpay kami sa araw-araw. Salamat po sa kalayaan muli na kami makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa lingkod mo, patuloy na pinagpapala mo ng makalangit na kaalaman, Panginoon. Aking dalangin, O Diyos, higit ang pagpapala, Panginoon, sa kanyang buhay, kagalakan, kagalingan, maging sa kanyang buong pamilya, pagpalain niyo po siya, Panginoon. Salamat po sa bawat kaluluwa na narito, O Diyos, mga katatayan, Panginoon, na niloob mo, makadalaw, Panginoon, ng gawain ito. Salamat po sa mga tatay, Panginoon, patuloy niyo pinagpapala, patuloy binibigyan ng courage, katapangan, katatagan ng loob, Panginoon, upang may taguyod ang bawat pamilyang inyong pinagkaloob sa amin, dakilang Diyos. Salamat po. Maging ang lahat na narito, Panginoon, salamat po. Niloob mo, makapakinig na yung mga salita. Mapagpala kami, O Diyos, sa aming salita. Sa aming pag-uwi, patuloy kang manguna sa aming mga sambahayan. Ingatan niyo kami, Panginoon, kung paano kami ingatan, Panginoon, sa pagpunta rito. Ganyan po, Lord, sa isang linggo na aming buhay, masumpungan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, ang parangal at magsamba. In Jesus' name. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos Ama sa langit, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan, kaaliwan at kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.